So right now, I think meron na bang 4, 5 no, na kasong na-file na sa ombudsman. So yan ang mga unang-unang makukulong. Sir? At yan ang ulitin ko, yan yung sa Bulacan, sila Diskaya, sila Hernandez, Alcantara et al. Yan yung sa yung Mindoro na in-announce na rin ni Ombudsman kahapon na mukhang mafa-file nila sa Sandigan Bayan na sa mga susunod na araw. Yan ang kasama si former Congressman Zaldico, SunWest at mga Diskaya din. So, dun pa lang sa dalawang kasong yon, ang bilang ko na halos 40 tao na yung yan ang mga unang-unang makukulong. Sir, nakikita ba natin na may Kasi non-bailable yung mga kaso eh. may magpapasko sa kulungan? Nakikita Ako, ba natin yun? base na rin sa sinabi ni Ombudsman kahapon, pretty much sigurado na yun. Sir, yung No? At ako, ang bilang ko personally, doon sa dalawang kaso sa La Union, ay sa Mindoro at sa Bulacan, 26 sa Bulacan and roughly mga 15 ata sa Oriental Mindoro. So doon pa lang, 40 na yun. Subject of the So, high-level meeting. nagpatawag po ang ICI ng isang command conference with the AFP, the PNP, and yung NBI. Nandyan din ang DOJ, at syempre DPWH at ICI. So, The goal? ang goal is to coordinate and validate yung current list natin. Alam niyo naman, merong current list tayo, yung priority natin, yung mga suspected ghost projects. So, iniikot na yan nila General Asurin, nila Undersecretary Bisnar, at ng NBI, ng PNP at AFP. So, ang purpose ng meeting na to is paano mapabilis lalo at ma-expand yung coverage. Kasi ang dami. So, ang daming kailangan ikutin all over the country. And sa dami ng mga ibang mga kailangan gawin, kailangan systematic yung pag-iikot. So, and kailangan ma-cover lahat, no? At ma-validate lahat. So, yun ang pinag-usapan kung anong pinakamabilis na gagawin. At syempre, ang DPWH nandyan to support in terms of yung mga engineers on the ground, yung mga documentation na kinakailangan para mabilis ding ma-inspect at ma-validate and syempre ma-file yung mga kaso. Sabi ni General Surin,